madalas natin naririnig na yung ang tamang pagkain at regular po na ehersisyo ang susi sa mahabang buhay. Pero ayon naman po sa mga pag-aaral, no? Pag-aaral, mahalaga rin po ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa ibang tao. Paano naman po ito nakakaapekto sa ating kalusugan? Thank you po, Doc Bishi. Alright. No, sa lifestyle medicine, meron tayong 6 na haligi or pillars ng kalusugan. So of course, the nutrition, exercise, sleep, no, stress management, avoidance of risky substances, and of course, social connection. So kadalasan, natututukan natin yung plato natin, yung pagkain natin, ang pag-exercise or pagpunta sa gym, pero nakakalimutan natin or nakakaligtaan natin yung ating puso at relasyon. So ang matibay na relasyon ay nagsisilbing buffer, no? Or panangga natin laban sa stress. Kapag alam natin may karamay tayo, actually mas mababa ang produksyon ng ating stress hormone katulad ng cortisol, at ito ay nagpapababa naman ng inflammation sa katawan if we have good social connections with our family members, friends, and peers. Doc Bishi, ano yung sinasabi nila sinasabi ng science tungkol sa connection ng social relationship at longevity o mas mahabang buhay po? Yeah, so actually we have this longest study, the Harvard Study of Adult Development, ang pinakamahabang pag-aaral sa kasaysayan ng tao, no? So tumagal ito ng more than 80 years na taon. So ito ay nagpapatunay na malaking predictor ng kaligayahan at mahabang buhay habang tumatanda, no? Hindi actually siya yung fame or wealth, hindi yung kadamihan ng ating pera, kundi ang quality ng ating relationships. So ayon sa malaking pag-aaral, no, there's a meta-analysis na nakikita nila yung mga taong malakas ang social ties, ibig sabihin very strong, no, yung connections mo with your loved ones, ay may 50% na mas mataas na tsansa na mabuhay at mas matagal, no, compare dun sa isolated, no? Ang epekto nito sa haba ng buhay ay katumbas sa paghinto ng paninigarilyo. So very, very important, no? So a lot of times we tend to forgo, no, parang hindi yan importante, no? But one of the factors we will be talking about later, no, one of the factors is really this healthy social connectedness or relationships. Doc Bishi, no, paano naapektuhan ng pagkakaroon po ng supportive family, ng mga kaibigan o komunidad ang ating physical at mental health? Ito ay nabanggit niyo po, pero please expound on it po. Dr. Bishi, thank you po. Alright. No, so if we know that we have the support of our family members, so alam mo maski anong mangyayari, alam mo nandyan sila whatever happens. It actually nakakita nila sa mga studies na nagpapabilis ito ng recovery, no, ng sakit. Actually, if you have good relationships, no, nagpapababa siya ng blood pressure kasi kalmado yung inyong katawan, no? So of course kung nag-aaway, you would notice as yung blood pressure, tumataas yung blood sugar, at saka nagpapalakas din ng immune system, no, if you have good social relationship. So kapag may suporta sa atin, mas madali rin natin i-adopt yung healthy habits. For example, may kasabay kang kumain ng healthy, may kasabay kang mag-exercise, no, at saka maganda din yung tulog mo, no, when wala kang kaaway. Okay, so ang pakiramdam na you belong, no? You have somebody or you have someone that you belong to, like a family, church, no, church membership, or belonging in a community. Ito ay nagpapasigla ng production ng oxytocin, no? We call this the love hormone, at actually yung serotonin. Alright? So ito ang natural na panlaban ng katawan sa anxiety at depression. So sa komunidad, tinatawag natin itong social accountability. So buhay ang diwa ng bayanihan na nagbibigay sa atin ng rason para gumising araw-araw, no? Kanino ka bumabangon, no? So if you have these things, no, so you would really be what they call this one, you have the motivation to live your life to the fullest each day. Now, ang tanong ko kay Dr. Bishi, ano naman po yung epekto ng kalungkutan o isolation sa isang katawan
Maari ba itong magpataas ng panganib sa mga sakit tulad ng, naku, tumaas na yung blood pressure, hypertensive na yung tao, mayroon ng hypertension, mayroon ng heart disease, o kabilang din po yung usapin sa depression, Doktora? Yes, actually, no, very silent killer siya. No, that's definitely, no, I have patients na they are really isolated, no, because they have marital problems and feeling niya wala siyang kasangga, no, and she was young, wala siyang risk, no, for hypertension or normal yung blood pressure, yung blood sugar niya, but because of this chronic loneliness, no, so yung katawan niya ay always in a fight or flight state, no, talamak yung stress state, and because of social isolation, tumataas yung panganib ng heart disease, no, ng 29% and stroke, no, by 32%. Actually, that patient of mine, she really suffered no stroke. So yung risk factor niya lang talaga is social isolation. So nag-cut off siya sa friends niya. So siya lang talaga, no, because her husband really have a very bad marital relationships. No, so ang epekto ng matinding kalungkutan sa kalusugan ay katumbas no sa paninigrilyo ng 15 na sigarilyo bawat araw. So nagiging sanhi rin ito ng chronic inflammation, no, at nagdadala ng hypertension at depression. So very very important, no, na hindi natin hayaan na tayo ay magkakaroon ng, we will be not isolated. Naku, Miss Jackie, grabe pala, no? Katumbas ng 15 stick ng sigarilyo. Sa isang araw po ito, Doktora, yung isang person na isolated lagi. Ala, ayan, no? Yung mga nag-isolate dyan, ano po, tingnan nyo po yung epekto pala nito doon sa inyong katawan. Ano po? Sige, tuloy natin, Miss Jackie, yung pagtatanong. Doc Bishi, napag-usapan po natin itong isolation. Pero meron kasing ibang tao na mas gusto nga nila mag-isa, ay yung sinasabi na they want to be in solitude, no? Pero kailan nalalaman kung ito ay nagiging unhealthy na po? Doc Bishi? Okay, so na-mention mo yung solitude, no, and then loneliness. Actually, may malaking pagkakaiba yung dalawa. Ang solitude ay you chose, no, you chose to be alone in a certain period of time para makapag-recharge, makapag-reflect, at makapagpahinga. Ito ay healthy at nakakatulong sa mental clarity. No, so nagiging unhealthy ito kapag ang pag-iisa ay nagiging social withdrawal or pagtakas dahil sa takot, anxiety, or kawalan ng gana na pwede na siya magiging senyales na ng depresyon. So, kung ang pag-iisa ay nagdulot ng pakiramdam na ikaw ay binitawan or hiniwalay sa mundo, no, that's loneliness, doon ito nagiging mapanganib, no, sa kalusugan. Pwede kasing maraming friends but you are still lonely. Pwede na mag-isa ka lang, pero you are not lonely, no? Because you are in solitude, ibig sabihin nagre-recharge ka, so that when you are out of that solitude, no, you will be able to have healthier relationships also. Naku po, salamat, Doktora, ha? Ayan, ganda ng mga binabanggit ni Doktora. Now, Miss Jackie, tuloy ko. May epekto ba ang toxic relationship sa ating physical health? Ako, ano kaya ang toxic relationship? Kailan dapat magtakda ng boundaries? Ano tong sinasabing toxic relationship? Toxic relationship doon sa personal mong buhay, sa asawa, sa friends, sa workplace, or what? Ano po ito, Doktora? Yung tong toxic relationship. Okay. So toxic relationship is when the relationship is not healthy anymore, no? So parati kayo nagbabangayan, parati kayo nag-aaway, parating may higwaang relasyon na nagdudulot ng chronic emotional stress. So kapag 'di ba, parati kayo nag-aaway, tumataas yung heart rate, tumataas yung blood pressure, at sumisira din to, no, sa cardiovascular system. Of course, we will have may others, no, who develop heart attack, no, because of galit, no. And ang pagtatakda ng boundaries ay hindi actually selfish, no. So ito ay isang anyo ng self-care at health protection. So dapat meron tayong boundaries, no, na para hindi tayo mag-burnout, no. We would have to have respect, no, from each other, so it would preserve our mental health and well-being. So you have to talk it out, no. So of course we could not hindi maiwasan yung parang
pag-aaway na mag-asawa, as long as we will not lose that respect with each other. No, but if there is already loss of respect, no, so you would weigh things. Kailangan ko bang ipatuloy yung relasyon na to or kailangan ko na ba itong putulin? Yes, Dr. Bishi, no, sa panahon po ngayon na maraming komunikasyon, yung online na nga po, sapat na ba ang virtual connection o mahalaga pa rin ang personal na pakikipag-ugnayan, Doc Bishi? Yeah, actually, social media has helped us connect, no, with other people, our friends that we have not met for the longest time, no. So, nakaka-connect tayo. But sometimes, no, the social media ay nagbibigay ng illusion of connection. So, marami tayong friends, no, or followers, pero maaari din itong pwede pa rin tayong makaramdam ng matinding kalungkutan. So, iba pa rin kasi yung physical, no? You are there present with your loved ones, no? The human touch, the eye contact, the physical presence ay nagre-release ng mas mataas na antas ng oxytocin. So bagamat no nakakatulong talaga yung Zoom, no? Hindi ito mapapalitan ng lakas ng relasyon ng in-person or physical interaction. Kaya kung sobrang tagal na parang long distance relationship, so it's not also gonna help, no? So need talaga ng physical touch and physical eye-to-eye contact with each other. And then usually kasi din yung social media, you think you're friends, no, but hindi naman siya ganun katatag, no, yung magiging mabuild na relationship, not unless no you see each other and really have built that connection personally. Okay. Etong tanong ko, Miss Jackie, kay Doc Bishi. May kasabihan po, Doc, na forgiveness is healing. Paano makakatulong ang pagpapatawad at maayos na komunikasyon sa pagbawas ng stress at pagpapabuti ng ating kalusugan, Doc Bish? Thank you po. Alright. So, actually, no, ang pagtatanim ng galit or sama ng loob ay parang nilalason mo, uminom ka ng lason at ang pag-asang ang ibang tao ay mapapahamak, no? You think that forgiveness, if you will forgive somebody, parang they don't deserve it, right? Kaso lang, no, actually forgiveness is for us. Ang pagpatawad ay talagang nakakabuti sa atin, no? Hindi actually siya dun sa taong may nagkamali, no? Nagkamali sa atin. So ang maayos na komunikasyon, no, ay naman ay nag-aalis ng maling akala na kadalasang pinagmumula ng anxiety. So kapag nagpatawad ka, no, even though the person is not there, you have already forgiven that person, bumababa ang cortisol, kumakalma ang puso, no, because your parasympathetic nervous system is activated. So nawala yung fight or flight. At saka nagkakaroon ng espasyo para sa tunay na kagalingan or healing. So sometimes, no, forgiveness is not just for others. Sometimes we are too hard on ourselves that we cannot forgive ourselves. No, we can be too hard. So that's why forgiveness is very, very important. And marami kasi akong patients na nakikita na if they have that unforgiveness, they have at risk for developing cardiovascular disease, diabetes, cancer, and their pain, no, will be amplified. No? Yung sakit ng tuhod, hindi sobrang nag-amplify, no, maski nakagamot na sila, but they would still have, no, that pain, no, that emotional pain that would sometimes project through the physical pain that the patient will feel.